Oh, pakinggan nyo si Topacio. Kasi yung sabi ni Luestro, iko-contempt niya ang bangko pag hindi nagbibigay ng mga detalye about bank ni Sara Duterte. O, panoorin nyo. Para at least meron tayong malalaman. Kasi hindi ko rin alam to eh. O, panoorin natin. Ito pa, nakakatawa rito ha. Kukunin daw niya yung mga bank accounts ni VP Sara during the committee hearing. Wow. Makukuha daw sa mga bangko at pag hindi daw sumunod ang bangko, ipapakontempt niya. Kamote po yung pangangatuwiran niyo po, ha? Madam Luistro. Ang babaw at hindi niyo po alam ang extent ng powers of contempt ng House of Representatives or any of its committees. Hindi po kayo korte, just to prove to you na walang alam sa hangganan ng contempt powers si Luistro. Noong Quadcom, di ba, binastos-bastos nila yung kliyente ko. Yes. Binastos-bastos nila ako. Kaya nag-file ako ng ethics complaint. Binabatikos ko sila sa social media. Opo. Sabi ba naman itong si Luistro, binabatikos tayo ni Atty. Topacio. Ipapakontempt ko siya. Sabi ko, pag ginawa mo yan, mapapahiya ka. Bakit? Kayo po ay hindi korte. Ang korte, mayroong indirect contempt, may direct contempt. Ha? Kapag ginawa mo ang isang bagay na nakakabastos sa korte in the presence of or so near the court, yun ang nakalagay na language, Yes. na ang korte ay nabastos, direct contempt yun. Halimbawa, minura mo yung judge o nagwala ka rin sa courtroom. Ngayon, pag sa labas ng courtroom may ginawa ka, halimbawa, binrake mo yung sub judice rule. Nagsalita ka sa media, binastos-bastos mo yung judge. Outside of the courtroom, indirect contempt yon, maaaring indirect contempt. Dahil nasa labas ka. Oo. Yun. Sa committee po ng legislature, wala pong indirect contempt. Pag may sinabi ako sa labas ng halls of the House, laban sa inyo, hindi nyo po ako pwedeng ipa-contempt. Mali po yun, hindi po kayo husgado. At na-realize na yan ni Richard Gordon noong ako ang abogado ni Lincoln Ong at ni Mohit Dargani doon sa Farmally. Sinabi ko na kangaroo court yung Blue Ribbon Committee ni Gordon. Sabi ni Gordon, ipapakontempt kita. Sabi ko, go ahead, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Hindi niya ginawa. Siguro pinag-aralan niya, mali nga pala siya. Hindi ka pwede magpa-contempt kung committee ka ng House or the Senate for things done outside of the House or the Senate. Yan sinasabi mo, pag hindi sumunod yung mga bangko, iko-contempt mo kung ayaw i-produce yung bank records ni VP Sara. Hindi rin po pwede yan. Bakit? Sapagkat Ginang Luistro, ang contempt powers lang po ng legislature ay effective when you are hearing something in aid of legislation. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon at sa mismong House rules ninyo. In aid of legislation. Ito pong impeachment proceedings ay hindi in aid of legislation. Wala pong batas na lalabas dyan sa hearing ninyo. In fact, yan po ay wala doon sa article ng Constitution outlining the powers of the legislature. Nasa ibang section po yan o article ng Constitution, yung transparency and accountability provisions. Hindi po yan in exercise of your legislative powers. Yan ay exercise ng accountability provisions ng Constitution. So, hindi po papasok yung contempt po dyan. Because, again, that is not in aid of legislation. Basahin po ninyo, Madam Luistro, ang saligang batas. Siguro naman may space dun sa inyong Baka manggas. na-overlook lang, attorney. Hindi. Ang laki-laki ng manggas niya, maglagay siya ng isang kopya ng konstitusyon doon sa manggas niya. Di ba patayo lagi yung ano niya. Kasyang-kasya yung konstitusyon doon eh. Maglagay po kayo para mahuhugot nyo pagka medyo hindi kayo sigurado. So yun po ang problema dyan. Hindi po katulad ng korte ang contempt powers ng House or of the Senate. So, yan po ang sinasabi ko, hindi nyo pwedeng pa-contempt yan. Lalabanan kayo ng bangko because of the bank secrecy law. Ngayon,
in a real trial, the Senate acting as an impeachment court, maaring magkaroon ng powers to issue subpoena duces tecum. Ibig sabihin, mag-produce ka ng document. Yun po, walang duda roon. Pero kayo, as a committee determining the sufficiency of grounds for impeachment, wala po, hindi po kayo korte. Baka mapahiya po kayo, atras-atras na po tayo. Kaigit na.